Hello, delivery po. Delivery po. Dad, ulitin ko po. Kung hindi ka papayag, na gawing general manager si Chen Ming, di na ako babalik. Chen Ming, napagdesisyunan ko na, kung di pa rin papayag si Dad. Magkakaroon na lang kami ng nangyari. Tama nga si Chen Ming. Talagang patay na patay ka sa kanya. Sino ka? Ang nanalo sa'yo. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, tatawag ako ng tulong. Chen Ming, Chen Ming. Huwag ka nang sumigaw. Ang mahal mong boyfriend, sa lamesa ng sugalan. Itinaya ka at natalo sa kin. Akin to. Akin to. Lahat ng to ay akin. Hahaha. Yaman. Akin lahat to. Pera lang naman yan, ah. Alam mo ba kung sino ang girlfriend ko? Si Kiao Tzi, ang anak ng Kiao Group. Kiaotsi. Chen Ming, wala ka ng pusta. Ano pa ang ipupusta mo sa kin? Li Yehan. Pusta ko ang buhay ko sa'yo. Papatulan mo ba? Wala akong interes sa buhay mo. Kung ganun, kapag nanalo ako, lahat ng yan sa'yo. Pero kapag natalo ka, ang babae mo, sasama sa kin ng isang gabi. Sej, usapang lalaki yan. Hindi yan totoo. Hindi siya ganong tao. Hindi siya ganong tao. Anong hindi totoo? Siya mismo ang nagbigay sa kin ng room key. Mga walang hiya. Mga walang hiya kayong lahat. May narinig akong kasabihan. Ang biwang ni Kiao Tzi ay hindi lang basta biwang. Ito ay parang kurbadang sabel ng isang mamamatay tao. Mula nang makita kita, alam ko na, hindi yan ay kahit kaunti. Samahan mo ko ng isang gabi, at babayaran ko ang utang ng boyfriend mo. Bastardo, umalis ka. Ang pagiging wildcat mo ngayon, mas lalo kang nagiging kaakit-akit sa kin. Nakapatay ako. Hello, delivery po. Nakapatay ako. Anong gagawin ko? Ako ay isang mamamatay tao. Paano ko haharapin si Papa? Baliw ka ba? Bakit ka pumunta rito para hanapin ako? Kung makita tayo ni Kiao Yuanshan, masisira ang lahat ng plano. Et Jing, Ako, ginawa kong taya si Kiao Tzi. At natalo ako. Bobo, pinagsikapan kong paglapitin kayo ni Kiao Tzi para makuha ang Kiao Group, hindi para magsugal ka. Sej na, nangyari na ang nangyari. Sinaktan niya ang tao tapos tumakas pa siya. Anong bagawin natin? Hindi siya patay. Mabiti naman. Wala kang silbi. Bakit ka nagpapanik? Umuwi ka agad ngayon. At sayuin mo si Kiao Tzi sa investment fair sa Makalawa. Sisiguraduhin kong kayo ay magkasama na. Ang mabait at mapagmahal na madrasta. Ang maalalahanin at mapagmahal kong boyfriend. Ang lahat pala ng ito ay isang sabuatan para agawin ang yaman ng pamilya ko. Pagbabayaran ninyo ito. Nakita mo ba? Para lang sa Chen Ming na yan. Pinili niyang umalis ng bahay. Talagang nababaliw na siya. Paano ako nagkaroon ng ganoong katangang anak? Yang Chen Ming na yan. Mukhang mapanlin lang.
Paano kung masaktan siya sa kanya? Paano ko sasabihin? Sa namatay niyang ina? Yuan Shan, huwag ka na magalit. Baka tumaas ang blood pressure mo. Bakit hindi mo na lang dalhin si Qiao Si sa investment conference sa Makalawa para makita niya ang mundo? Bigyan mo siya ng gagawin para maging mature na rin siya. Lanan, Pa, alam mo pa ring umuwi. Ay, anong nangyari sa kamay mo? Dali, tingnan ko. Ito. Si Chen Ming ba yan? Ang batang yon. Inapi ka na naman niya. pa, nakipaghiwalay na ako kay Chen Ming. Isa siyang basura. Nag-away lang ang mga kabataan. Baka may misunderstanding lang. Walang misunderstanding, Jing. Bakit lagi mo siyang kinakampihan? Ang close niyo ba? Uyao-tsi, mali ka sa akin. Siyempre, kakampi mo ako. Tama na, huwag na kayong magsalita. At ikaw, kung galit ka kay Chen Ming, huwag mo namang ibunton sa ate Jing mo. Kakasabi lang niya kanina. Sa Makalawa, isasama ka niya sa investment fair. Nga, Uyao-tsi. Salamat, Jing. Pupunta talaga ako sa investment fair. Kasi ang Qiao Group sa hinaharap, ako pa rin ang mamamahala. Di ba? Nga. Dito na lang at hindi ko na kailangang magsayang ng laway. Uyao-si, binabati na kita ng maaga. Masisira ang reputasyon mo at mapapaalis ka. Gusto ni Boss Kiao na i-develop ang Ancient Town. Dapat ba nating imbitahan si Liehan? Balita ko kamakailan, maraming kumpanya ang nabuhay niya. Kung may imbitahan natin siya para pamahalaan ang negosyo. Sige, pag-isipan ko kung paano. Siguradong maimbitahan ko siya. Sino si Liehan? Siya ang bagong lumabas na henyo sa negosyo. Sa Haicheng kamakailan. Pero balita ko, ang taong ito ay malupit kumilos. Ang mga may talento ay kailangan talagang may diskarte. Tay, huwag kang mag-alala. Siguradong maimbitahan ko si Liehan para sa'yo. Mabuti. Ay, ang anak ng tigre ay hindi pusa. Kung gayon, binabati ko si Boss Kiao. Sa pagangat pa. Salamat. Uyao-tsi, uminom tayo kasama si Boss Sang. Ang deal kay Boss Sang, makukuha ba? Kami ng papa mo, umaasa sa'yo. Unang beses pa lang ni Kiaoxi sa inuman. Okay lang kung di siya uminom. Okay lang, pa. Kaya ko. Lemmy, bobo pa rin pala Muti. Aray. Kiaoxi. Okay ka lang. Ang bilis na epekto ng gamot. Okay lang po. Siguro mabilis lang akong uminom. Medyo nahihilo lang po ako. Kung ilalabas niyo po ako para magpahangin, gagaling ako. Nga, Yuan Shan. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko na mabuti si Qiao-si. Tara, ipagpatuloy natin. Tara, tara, tara. Chen Ming, naihatid ko na siya sa hotel. Bilisan mo, pumunta ka na dito. Kapag may nangyari na sa inyo, tawagan mo ako. Gusto kong makita na matandang yon sa sarili niyang mga mata kung paano napahiya ang anak niya. 803, di ba? Pupunta ako diyan mamaya. Kiaoxi, hintayin mo ako. Marzu. Interesado ka bang kunan ng video? Ang isang nakakatuwang bagay. Qiao-tsi, Qiao-tse. Tingnan mo kung paano kita didisiplinahin.
Ngayon, kayong dalawang walang kwenta. Sabay kayong masisira ang reputasyon. Ayos na ang lahat. Pwede ka nang pumunta dito. Ayos na ang lahat. Pwede ka nang pumunta dito. Ang bilis naman. Bahala na. Yuan Shan. Nakita ko si Kuyao Fi at si Chen Ming. Magkasama na naman. Halika na agad. Kuyao Tse. Ikaw pa talaga ang magmamana ng Kuyao Group. Sa akin lang ang Kuyao Group. Salamat. Ikaw. Ikaw. Miss Kiao, naalala mo pa pala ako. Hindi ko malala. Ibalik mo ang cellphone ko. Mukhang may ginagawang kakaiba si Miss Kiao sa mga bagay na hindi dapat. Ibalik mo sa akin. Miss Kiao, niyakap mo ang isang tulad kong bastos. Hindi ka ba natatakot na may gawin ako sa'yo? O baka naman, gusto mong bayaran ang utang mo noong gabing iyon? Sir, kahit nasaktan kita noong gabing iyon, ikaw ang nauna. Tabla na tayo. Hindi pa tayo quits. AMM. Ako, si Liehan, ay hinding-hindi gumagawa ng ganyang klaseng negosyo. Liehan. Ikaw ang business genius na si Liehan. Mukhang si Miss Kiao ay mataas ang tingin sa akin. Bakit siya pa? Ayaw mo na ng cellphone mo. Marley, pasensya na po sa mga nagawa ko dati. Hindi ko po kayo nakilala. Sana po ay pagpasensyahan niyo na ako. Hindi mo ba narinig? Ako ay kilala sa pagiging malupit at walang awa at gumaganti sa lahat. Marley, pakiusap, tulungan mo ako. Huwag mong hayaang makita niya ako. Tulungan ka. AMM. Napakataas ng presyo ko. Kahit ano pa ang gusto mo, papayag ako. Ikaw ang nagsabi niyan. AMM. Hoy, bitawan mo ako. Miss Kiao, ang lambot ng biwang mo. Ayan na, sige na. Ibalik mo na sa akin ang cellphone ko. Iyon lang. Iyon lang. AMM. Miss Kiao, Ha? hindi mo naman siguro iniisip na ang pagkuha lang ng video ni Beijing na pumasok sa kwarto ni Chen Ming ay sapat ng paghihiganti, di ba? Siyempre hindi. Nagsisimula pa lang yan. Ibig sabihin, may mas malaki pang mangyayari. MM. Marley, pumayag kang tulungan ako kanina, di ba? Hawakan mo to. Chanming, Chanming. Bobo, pinatakas mo pa si Kiaotse. Ikaw talaga ang mabuting anak ng tatay mo. Binigyan mo ang tatay mo, ang napakalaking sungay. Gusto ko lang makita ng tatay ko, ang tunay niyang pagkatao. At hindi pwedeng mapunta sa kamay ng taong yan ang Kiao Group. Malapit na ang tatay ko. Umalis ka na.
Siksay. Nakikipag-ugnayan ka pa rin. Sa Chenming na yan. Beijing. Beijing. Bumangon ka. Yuan Shan. Yuan Shan, anong nangyayari dito? Anong nangyayari? Ako ang tinatanong mo. Ako nga ang gustong magtanong sa'yo. Boss Kiao, ano ang ginagawa nyo? Huwag na kayong mag-shoot. Alam mo rin ba na nagtaksil ang asawa mo? Dito ka ba para hulihin sila sa akto? Boss Kiao, huwag na kayong mag-shoot. Boss Kiao, kilala mo ba? Ang kalagyong asawa mo? Yuan Shan, biktima lang ako ng paninira. Pinlano ito laban sa akin. Jinang Qiao, nagtaksil ka ba dahil? Matanda na ang asawa mo? At hindi ka na niya masatisfy? Hindi pa gising ang kalagyo mo. Ikaw ba ang nagbigay sa kanya ng gamot? Huwag na kayong mag-shoot. Huwag na kayong mag-shoot. Tigilan nyo na. Kiaotsi. Libre kong ibibigay sa iyo ang palabas na to. Ano sa tingin mo? Ikaw ang nag-imbita sa media. Hindi mo ba alam? Kung hindi ako nag-ingat ngayon, ako sana ang nakunan ng media. Siyempre. Kung hindi, bakit ako narito? Kaya pala simula pa lang, plano mo na akong kalabanin? Hindi naman kalabanin. Sinasamantala ko lang. Ang pagkakataon para lalong palubugin. Pero, mas matalino ka pala kaysa sa inaakala ko. Nahanga ako sa iyo. Liyehan, wala akong utang sa'yo. Dati, tama ka, wala kang utang sa akin. Pero ngayon, may utang ka na sa akin. Nakalimutan mo na ba, Miss Kiao, ang sinabi mo kanina? Nakalimutan mo na ba, Miss Kiao, ang sinabi mo kanina? Tulungan mo ako. Venom. Mahal ang serbisyo ko. Kahit ano pa ang gusto mo, papayag ako. Ikaw ang nagsabi niyan. Venom. Boss Lee. Magkano? Magkano ang kailangan mo? Paano kung sabihin kong, ikaw ang gusto ko? Sige, papayag ako. Pero may isang bagay kang kailangang ipangako sa akin. Tulungan mo ang Kiao Group. Hali. Nagpapataas ka ng presyo. Miss Kiao, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Ang transaksyon ay transaksyon, hiwalay sa iba. Pero, ayoko ng babaeng mapagsamantala. Burahin lahat ng sismis tungkol kay Beijing. Walang dapat lumabas. Burahin lahat ng sismis tungkol kay Beijing. Walang dapat lumabas. At sana, ipagdasal mo na lang, na maging matalino ang tatay mo, at palisin na ang madrasta mo. Kung hindi, magpatuloy lang kayo. Ang madrasta mo, sa pagbabangayan. Kiaotsi. 2 beses ka nang may utang sa akin. Liyehan. Qianuyan, dito ako para hanapin ka. Umalis ka. Kapag nagpakita ka pa sa akin, sisirain kita. Masyado akong nagmadali. Yuan Shan, nakita ko sa Qian Huyan. At Chanming na pumasok sa kwarto. Nag-alala ako kay Qian Huyan kaya pumasok ako. Pero, Pagkapasok ko, may pumalo sa akin at nawalan ako ng malay. Tingnan mo nga, Yuan Shan, talagang biktima ako ng paninira. sino naman ang walang magawa? Para sirain ang Kiao Group. Yuan Shan, dapat si Qian Huyan. At Chanming ang pumasok sa kwarto. Pero nawala si Qian Huyan. At ako ang napaglaruan. Totoo ba ang sinabi ni Kian? Ikaw ang may kasalanan. Sasaksakin mo pa ako sa likod. Ako? Wala naman akong sinabi. Ang papa mo mismo ang nagsabi dyan. Hindi ba ikaw, ang unti-unting nag-udyok kay Papa, para isipin ang ganyan? Pero sa Chanming, ikaw, mismo ang nagpabalik. Kiaoxi. Hindi kaya? Nakipagkita ka na naman kay Chenming. Hindi po. Huyaotse,
Hindi ako ang tunay mong ina. Hindi mo ako gusto. Naintindihan ko. Pero ang ganyan mo akong sinisiraan. At nagdala ka pa ng maraming media. Kung ako lang ang mapapahiya, okay lang. Pero ang reputasyon ng Kiao Group, ang reputasyon ng papa mo, hindi mo na ba inisip? Anong ebidensya mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Pa, hiwalay na kami ni Chanming. Imposibleng makipagkita ako sa kanya. Kiaotsi. Hindi sa hindi ka pinaniniwalaan ng papa mo. Pero ako ang nag-book ng kwarto para sa'yo. At ikaw lang ang pwedeng tumawag kay Chanming. At saka, ang nanakit sa akin. Parang ganoon din ang pakiramdam ko. O kaya, tawagin natin sa Chanming para magkaharap-harapan. Ikaw, hindi. Hindi alam ni Papa na magkasabwat sina Beijing at Chanming. Hindi siya maniniwala. Wala akong relasyon kay Chanming. At lalong hindi siya magpapatunay para sa akin. Hindi ako pwedeng magpadala kay Beijing. Pa, ako ang nag-iisa mong anak. Hindi ka pa rin ba maniniwala sa akin? Sek, pupunta ako ngayon din. Sa harap ng altar ni Mama para manumpa. Ako, si Kiaotsi, ay nanunumpa. Kung ako at si Chanming ay may kahit kaunting koneksyon pa, sana ako'y tamaan ng kidlat at hindi magkaroon ng magandang kamatayan. Tama na. Ang pag-iyak at pagmamaktol. Ano ba yan? May sama ng loob siksiksi sa'yo. Pero siksiksi, hindi kanya kayang saktan. Yuan Shan, kung naniniwala ka kay Sifi, naniniwala rin ako kay Sifi. Sa Chanming yan. Siya talaga yan. Nainggit siya dahil iniwan siya ni Fifi. Sinasadya mong dumisan ang pangalan ng pamilya ko. Pero, Kiaotsi, sa dami ng sinabi mo, hindi mo pa rin naipaliwanag ng maayos kung bakit wala ka sa kwarto mo. Nakipagkita ako kay Lihan. Impossible. Kahit ang papa mo, hindi niya makita. Paano kanya makikita? Nagsisinungaling ka. Kian, sabihin mo na ang totoo. Pa, pati ba ako, hindi mo na pinaniniwalaan? Huwag kang mag-alala. Sa Ancient Town Project na ito, tutulungan kitang imbitahin si Lihan. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin naipaliwanag ng maayos kung bakit mo ako pinahama. Tama na. Habang hindi pa ito, naiulat ng media. At saka, pipirma na ng kontrata ang Ancient Town sa Kiao Group. Dito na magtatapos ang usapang ito. Wala nang magbabanggit pa. Kiaotsi, talagang minamalit kita. Kaya ako nahulog sa patibong mo. Pero, wala ka pa ring napala. Sa Liyehan pa. Nakakatawa talaga. Mas mabiti pa. Talagang imbitahin mo si Liyehan. Kung hindi, madidismaya ang papa mo. Sa wakas, hindi na may tago. Sa wakas, lumabas na ang tunay na kulay mo. Babalaan din kita. Maaga o huli, sa harap ng papa ko, ibubunyag ko ang tunay mong pagkatao. Masyadong mapagpahalaga sa reputasyon si Papa. At si Beijing, hawak na hawak niya si Papa. Para kalabanin si Beijing, hindi ako pwedeng magmadali. Kung maimbitahan ko si Lihan para tulungan si Papa sa bid para sa Ancient Town, mapapatunayan ko kay Papa ang kakayahan ko. Beijing, gusto mong agawin ang ari-arian ng Kiao Group ko. Gagawin kong walang saysay ang lahat ng pinaghirapan mo. Miss Kiao, sumunod po kayo sa akin. Miss Kiao, pakiusap. Maghintay sa kwarto. Miss Kiao, nasa kwarto ng isang lalaki, sa gitna ng gabi. Alam mo ba kung ano, may ibig sabihin ba ito? Ginoong Lee, pasensya na sa mga nagawa ko dati. Narinig ko po na mahilig kayong mangolekta ng porselana. Ito ang bago kong nakuhang florera. Kung gusto niyo po ito, pwede niyo po bang tulungan ang Kiao Group na makuha ang proyekto sa Ancient Town? Miss Kiao, hindi mo siguro iniisip na sa isang basag na ploera lang ang ating mga alitan. Isang tabi na lang natin. Ako ay taos pusong. Humihingi ng tawad sa'yo. Ganyan din ang sinabi ni Miss Kiao noon. Bukod pa rito, bakit ko tutulungan ng isang Kiao Group na malapit ng bumagsak? Leaky, ilang buwan pa ba ang Kiao Group? 6 na buwan. Hahaha. 6 na buwan. Habang nandyan si Beijing. Sa loob lang ng 3 buwan. Tuluyan ng babagsak ang Kiao Group. Wasak ang pamilya. 3 buwan? Ano ba talaga ang ginawa ni Beijing sa Kiao Group? Ang lahat ng pinansyal ng Kiao Group ay nasa kamay ni Beijing. Ngayon, ginagamit niya ang proyektong Ancient Town para lokohin ang mga investor. Sobrang delikado ng proyektong ito.
Kapag nagsimula na ang proyekto, bilang na ang araw ng Kiao Group. Pakiusap. Tulungan mo ang Kiao Group. Tulungan ka. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang ayaw. Umalis ka na. Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Miss Kiao. Talaga namang palagi mo akong binibigyan ng sorpresa. Marley, dati ako ang nanakit sa'yo. Ngayon, doble ang ibabalik ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Baliw ka. Marley, talaga pong, taos puso akong humihingi ng tawad. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kabaliw na babae. Sobrang lupit sa sarili. Medyo kamukha mo siya. Para makamit ang layunin, hindi inaalintana ang buhay o kamatayan. Tama ka. Para makamit ang layunin ko, hindi ko alintana ang buhay o kamatayan. Huwag kang mag-alala. Sa lagay mo ngayon, wala akong interest. Marley, pinatawad mo na ba ako? Ayoko lang madumihan ang lugar ko. Ang dugo mo. Ibig sabihin, pinatawad mo na ako. Tutulungan mo ba ang Kiao Group? Baliw na babae. Kung tapos ka na, umalis ka na. Pumayag ka. Pero ayoko tumulong sa mga tanga. Hindi ikaw ang sinasabi ko, kundi ang tatay mong uto-uto. Ang tatay ko, madali lang siyang maniwala, at masyado siyang nagtitiwala kay Beijing. Pero huwag kang mag-alala, babawin ko ang Kiao Group. Sige. Dahil nagmamakaawa ka na, pwede kitang tulungan sa paglalakbay mo. Talaga, tutulungan mo ako? Naman. Basta kaya mong bayaran ang kapalit. Ano ang gusto mong kapalit, Marley? Miss Kiao. Hindi ka na bata. Ang mga bagay-bagay sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi ko na kailangan pang sabihin ng direkta, di ba? Ikaw. Gusto mo ako? Ganoon ba ka-inosente si Miss Kiao? Para sa akin, nagandahan lang ako sa iyo. Sage, Pumapayag ako. Pero, Marley, ipakita mo muna sa akin ang sinseridad mo. Kapag may pagkakataon, siya ang kumokontrol. Kiao Tsi. Matagal na akong hindi nakakakita ng babaeng ganoon kadirekta sa ambisyon at pagiging mapalinlang. Kaya, gusto mo ba makipag-deal sa akin? Munting Lobo. Ang lokasyon ng Ancient Town. May problema sa lupa. Anong problema? Ipakita mo na ang sinseridad mo. Aray. Masakit talaga. Ito ang interest. Bibigyan kita ng sagot pagkatapos ng 1 linggo. talaga bang tutulungan mo siya? Isa lang naman siyang pampainit ng kama. Laro-laro lang. Bakit ka nandito? Ito ang upuan ko. Ed, hindi mo ba alam? Binigay na sa akin ni tatay ang posisyon ng Financial Director. Paano? Dahil sa magandang lugar na pinili mo. Malapit na kasing. Maging nature reserve yan. Impossible.
Saan mo nakuha ang balitang yan? Tingnan mo na lang. Kahit si Kiaoxi. Alam ang balitang yan. Ikaw naman. Pati budget para sa pag-upa ng lupa. Pinayagan mo nang ilabas. Tapos ganoon na lang ang tiwala ko sa'yo. Ang proseso ng pag-aproba ng pondo na ito, mukhang may problema rin. Yuan Shan, nagkamali lang po ako. Gusto ko lang din po kasing mapabilis ang proyekto. Tama na. CJ, sa susunod, ang mga usaping pinansyal, ipagkatiwala na kay Kiaoxi. Mas mabuti kung ang bahay, ang asikasuhin mo. Pinapaalis mo ko sa kumpanya. Nga. Ed. Ang pinakamahalaga mong tungkulin ay alagaan si Papa, di ba? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto ko. Sek, Ed, ikaw na. Ang bahala sa gamit mo. Mauna na kami ni Papa. Ayusin mo ng dahan-dahan, ha? Baba, niloko niya ako. Nasaktan kaya ang babaeng yon? Kiaozi, magkita tayo uli. Are, Liyahan, bakit ang hilig mong manggulat? Ikaw lang ang ginugulat ko. Matagal ko nang gustong gawin to. Ang lambot ng biwang mo. Teka, bako. Huwag mo nang intindihin ang bag. Ngayon, ikaw lang ang gusto ko. Teka lang. May gusto akong itanong sa'yo. Ano yon? Saan magandang ilagay ang ancient town? Buwisit na babae. Sino ang nagturo sa iyong magtanong ng kung ano-ano sa kama ng lalaki? Hindi pa magaling ang sugat ko. Sinasadya mo yan, no? Hindi ko sinasadya. Uminom naman ako ng gamot ng maayos. Miss Kiao, mukhang marami kang kaaway. Anong ibig mong sabihin? Ang ganitong kasula, ang pulbos na to, dapat puti. Ibig mong sabihin, pinalitan ang gamot ko. Kaya pala di gumagaling sugat ko. Wala naman sigurong lason to, di ba? Kung lason yan, matagal ka ng patay. Pero kung patuloy mong gagamitin yan, patuloy na magsusugat ang sugat mo. Sa tingin ko, ang braso mo, di na may liligtas. Sino ba ang kinalaban mo? At ganyan kanila kagrabe saktan? Sino pa ba? Ang mabait kong madrasta. Sabihin mo, kung hahayaan kong mas lumala pa ang sugat na to, at maging mas nakakatakot, tapos isusumbong ko sa tatay ko, ang mabait kong madrasta, ma-realize kaya ng tatay ko, agad-agad, ang tunay na pagkatao ng madrasta ko, tapos palalayasin niya? Ang galing mo talagang mapakabaliw. Umabot ka na sa bagong antas. Para lang matanggal ang madrasta mo, handa kang isakripisyo ang braso mo. Marley, naawa ka ba sa akin? Kung naawa ka, sabihin mo sa akin. Nanghihinayang lang ako dahil di kita makakasama ngayong gabi. Kaya lugi ako. Huwag kang mag-alala. Marami pang pagkakataon. Kaya, sabihin mo na sa akin kung saan ang lokasyon ng Ancient Town. Ayoko munang sagutin ang anumang tanong mo. Umalis ka agad at ipagamot mo ang sakit mo. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Marley, sabihin mo na lang sa akin. Isang salita lang. Liyahan. Marley. Kuya Yehan. Aba, Talagang wala kang takot mamatay. Hanggang ngayon, nang aakit ka pa rin. kung mahal ako ni Kuya,
Sabihin niya sa akin, di ba? Bakit lagi na lang akong nalulugi sa'yo? Ang kuripot. Sige, transaksyon kung transaksyon. Wala akong interes sa may sakit. Umalis ka. Ganoon ba katakot ang lalaking hindi nasisyahan? Miss Kiao. Utos po ni Boss Lee para sa inyo. Lihan, salamat. Tandaan mo, 3 beses na yan. Pa, Sabi ng tita mo, hindi ka umuwi kagabi. Saan ka na naman nagliliwaliw? nagsasalita na naman ng masama sa likod ko ang tita ko. Nag-research na ako tungkol sa Ancient Town. Talagang ang anak ko. Bakit ka na naman nasugatan? Bakit ang grabe? Ayos lang, sabi ng kaibigan ko. Ayos lang to. Binigyan niya ako ng bagong gamot. Ikaw na lang magpahid para sa akin. Fiaozi, tingnan natin kung paano ka pa makakagawa ng proyekto. Kung lumpo ka na. Paano nangyari yan? Bakit ganyan? Nasaan ang gamot? Ibigay mo sa akin. Nakalimutan ko. Nasa sala ko pala nilagay. Ikaw talaga. Ang laki-laki mo na. Pero makakalimutin ka pa rin. Sige na, kukunin ko. Beijing, hindi mo ba nakita sa mesa? Ito. Beijing, anong ginagawa mo? Ikaw na ahas ka. Kaya pala hindi gumagaling ang sugat ni Xixi. Ikaw pala ang may gawa. Yuan Shan, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Turuan ng leksyon. Ha? Sabi ng doktor, kung patuloy na gagamitin ang gamot na yan, masisira ang braso ni Kiaoxi. Diborsyo. Yuan Shan, hindi ako makikipagdiborsyo. Mahal na mahal kita, Yuan Shan. Pag-ibig, mula simula pa lang. Ang habol mo lang ay ang kayamanan ng Kiao Group. Una, pinapunta mo si Chenming sa akin para saktan ako. Tapos, gusto mong gamitin ang proyekto ng Ancient Town para ilipat ang mga ari-arian ng Kiao Group. Kiaoxi, totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Dad. Hindi ako. Hindi ito paninira. May ebidensya kami. Ligehan, Hindi ito paninira. May ebidensya kami. ligehan. Dad, ako po ang humingi ng tulong kay Emarly. Sa patutuo ni Emarly, maniniwala na po kayo sa akin, di ba? Beijing, huwag mong isipin na dahil kamukha mo. Ang nanay ni Kiaoxi, pakakasalan kita. Kaya pala. Isa lang akong kapalit. Beijing, hindi kita pinakulong. Dapat magpasalamat ka na lang. Lumayas ka. Ha, Babalin ko ang babaeng yan. Kuya Yuan Shan, ang lupit mo talaga. Emarly, salamat sa'yo ngayon. Ganyan ba magkasalamat si Miss Kiao sa akin? Akala ko, ngayong sumama ako sa'yo, dapat naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin. Inaakit mo ako. Emarly, nagpakahirap ka para sa akin. Hindi ba't para lang dito? Mas gusto ko ang kusang loob. Ang tindi naman. Baliw ka talagang babae. Boss Lee, alam ko ang mga galaw mo. Kung maglalaro ako ng isip sa harap mo, para lang akong nagpapanggap na marunong.
Pero ako, si Kiautsi, ayaw kong maging laruan mo. Dahil sa kagandahan ko, nagkaroon ka ng pagnanasa. Kaya gagamitin kita para makakuha ng benepisyo para sa sarili ko. Hindi naman siguro sobra, di ba? Interesante. Ikaw ang unang nangahas makipagnegosasyon sa akin, kay Liyehan. Ikaw ang una. Sabihin mo. Napakasimple lang. Gusto kong tulungan mo akong protektahan ang Kiao Group. Kahit kailan, kahit saan. Sige. Pero, may kondisyon din ako. Ano? Sekit lang ang relasyon natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kakapit sa'yo. Basta tuparin mo ang pangako mo. Pwede tayong maghiwalay anumang oras. Natatakot lang ako na marami akong kaaway. Baka madamay ka lang. Ang salitang maghiwalay. Ako lang ang pwedeng magsabi niyan. Dad, ito po ang kontratang pipirmahan mamaya. Pakitingnan niyo po muna. Hindi na kailangan. Naniniwala si Papa sa kakayahan mo. Ang pagpirma ng kontrata simula ngayon. Ipagkakatiwala ko na sa'yo. Dad, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibigin. Mabuti. Manager Chen, pasok po. Welcome sa Kiao. Bakit ikaw? Ito ang Anson Town Project Plan. Naninakaw ko mula sa Kiao Group. Samantalahin mo ang pagkakataon. Sirain mo ang kooperasyon ni na Kiao Fi at Liyehan. Tiyan. Ay hindi. Manager Kiao. Ako po ang kinatawan ng aming kumpanya para makipagkontrata sa inyo. Si Chen Ming ay kasabwat ni Beijing. Ngayon pa siya lumalapit sa akin. Siguradong may masamang balak yan. Manager Chen, maupo ka. Sana maging maayos ang ating kooperasyon. Manager Chen, paalam. Manager Kiao, magkasosyo na tayo ngayon. Makikipagkamay lang naman ako, di ba? Pakirespeto ang sarili mo. Kiaotsi. Nagkamamahalan din naman tayo noon. Bakit dahil lang sa nakipag-ano ka kay Liyehan? Nakipag-ano ka kay Liyehan? Minamalit mo na ako. Linisin mo ang bibig mo. Are, huwag mong kalimutan. Nakalapit ka kay Liyehan dahil sa akin. Kaso lang, sayang. Hindi kita nakasiping. Sa halip, sa Liyehan pa ang nakinabang. Walang hiya. Sinaktan mo ako. Ang tagal kitang niligawan, parang aso. Pero di mo man lang ako pinahipo. Gayon, babawin ko lahat, pati interes. Alisin mo ang marumi mong kamay. Liyehan. Boss Lee, may pinag-usapan lang kami na ex-girlfriend ko. Hindi mo na kailangang makialam, di ba? Oy. Ako na lang. Kiaotsi, huwag mong kalimutan. May kooperasyon pa tayo. Ako na ang masusunod sa Kiao Group ngayon. Kapag naglakas loob ka pang hawakan ako, sisirain kita. Umalis ka. Bakit siya nandito? Siya ang kinatawan ng supplier partner ng kumpanya natin. Makikipag-ugnayan ka sa kanya. Huwag kang makikipag-ugnayan. Ito ang una kong kontrata. Nangako ako kay Papa. Sabi ko, huwag kang makikipag-ugnayan sa kanya. Pangako ko, wala kaming magiging anumang pribadong ugnayan. Kung hawakan niya ulit ako, bibigyan ko ulit siya ng sipa sa pagkalalaki. Aray, sex na, please. Nangako ako kay Papa. Ayokong isipin niya na may problema ako sa trabaho. Sex na. Sige. Hindi kita pipigilan makipag-ugnayan sa kanya, pero hindi ba pwedeng palitan ng supplier? Ang contact person para sa'yo, Susubukan ko. munting soro. Sige. Alis na ako. Nandito ka para magselos, ano? Siyempre, binabantayan kita. Ayoko namang maloko. Ang possessive niya naman.
Tapos na ang trabaho para sa yugtong ito. Naipadala na rin sa'yo ang huling bayad. General Manager Chen Ming. Pwede ka nang umalis. Kiaotsi. Alam ko. Noon, may kailangan ka kay Liyehan. Kaya mo lang ginawa, yon para makita niya. Ako. Miss na miss talaga kita. Magkabalikan na tayo, di ba? Saan ka kumukuha ng kumpiyansa? Naiwan ko siya at pipiliin ka? Kiaotsi, minamalit mo ako, di ba? Halata naman. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka ba nagpapanggap na stock god? Nakuha mo na rin ang huling bayad. Kung kaya mong doblehin yan sa loob ng isang buwan. Pag-isipan ko. Sage. Pangako yan. Ipapaalam ko talaga sa'yo. Mas malakas ako kaysa kay Liyehan. Hindi lang basta-basta. Ang lambot pa rin ang kamay mo, Malambot pa ba ang kamay mo? Kiaotsi. Bakit ka nandito? Baliw ka ba, babae ka? Liyehan, anong karapatan mong saktan ako? Dahil gusto mong masaktan. Maniniwala ka ba? Kung i-report kita sa pulis at ipakukulong? Anong ginagawa mo? Mahal ba to? Ha? Oh. Mahal. Glazed glass zone. Noong nakaraang buwan sa auction, binili ko ng 800 milyon. 800 milyon? Sige, magreklamo ka. Bibigyan pa kita ng karagdagang ebidensya. Walang anuman. Teka, siguraduhin mong malinaw mong sasabihin na ako, si Liyehan, ang nanakit sa'yo. Baliw. Baliw kayong dalawa. Ano? Boss Lee, nandito ka para manghuli ng nagtataksil. Kumusta? Nasyahan ka ba sa nakita mo? Ang mga ex-boyfriend na yan. Kahit sinong lalaki na makakita niyan, mag-alarm na siguro, di ba? Bakit? Nagbago isip ka, Boss Lee? Gusto mo nang ipaalam ang relasyon natin? Ganoon nga ang iniisip ko. Pero ayoko. Ang relasyon natin. Ako ang masusunod. Tandaan mo, lumayo ka kay Chen Ming simula ngayon. Hindi pwede. Nagsisimula pa lang ang plano ko. Hindi pa pwedeng huminto. Plano? Anong plano? Sigurado ka bang gusto mong makipag-usap sa akin? Sa ganitong posisyon? Pwede mo nang sabihin ngayon, di ba? Bakit ka tumatawa? Sa tingin ko, kapag ginawa ni Chen Ming yan, nakakasuka at nakakairita. Pero kapag ikaw ang gumawa, nakakatuwa namang tingnan. Huwag kang magbiro. Diretso na tayo sa usapan. Ay naku, ang plano ay, hayaan siyang isipin na siya ang reincarnation ng stock god. Kapag lubog na siya sa utang, doon natin siya bibigyan ng huling dagok. Kiaotsi. Sa ex-boyfriend mo. Ang lupit mo naman. Kasabwat niya si Beijing. Bakit? Natakot na ba si MR Lee? Ngayon gusto mo nang lumayo? Huli na ang lahat. Huli na. Isang buwan. Hindi. Sa loob ng isang linggo. Gawing walang-wala si Chen Ming. Kung ganun, salamat, Boss Lee. Kiaotsi. Nagsisisi ako. Ayoko nang itago.
Ang relasyon natin. Tapos na. Wala na ang lahat. Bakit nangyari to? Chenming, inakusahan kang nagnakaw ng pondo para sa stock trading. Sumama ka sa amin. Huwag mo kong hawakan. Husa akong lalakad. Kiano yan? Tulungan mo ko, please. Sinunod ko ang sinabi mo. Kinuha ko ang pambayad sa kalakal para i-trade sa stock market. Pero nalugi lahat. Pahiram ako ng 1,000,000. Sige na. 1,000,000 lang. Maraming bises ko nang sinabi, wala tayong relasyon. Umalis ka. Anong walang kinalaman? Ha? Hindi ba ikaw ang nagtulak sa akin na gawin to? Ha? Kasalanan mo yan. Kiaotsi, nagmamakawa ako, iligtas mo ako. Mawala ng trabaho, malit na bagay lang yan. Pero baka makulong ako. Hindi mo naman siguro hahayaang makulong ako. Di ba? Kung gayon, makulong ka. Nararapat lang sa'yo yan. Sage, pinipilit mo ako. Maniniwala ka ba? Kung tatalon akong gayon, mula sa bubong ng kumpanya, wala na kayong maging negosyo. Chenming, Huwag kang lalapi. Bilisan mo, ilipat mo na ang pera. Kung hindi, ako ay tatalon ako. Sek, bumaba ka muna. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko. Ayoko. Gusto kong makita ang pera. Ang cash. Bilisan nyo, nilalamig na ako. Tatalon daw siya. AMM. Hayaan mo siyang tumalon. Ha? Hindi. Ito ang building ko. Paano kung tumalon talaga siya? Paano na ako magnenegosyo pagkatapos nito? Yang duwag na yan. Hindi yan tatalon. Paano kung? Gusto mo bang tumaya? Hoy! Anong ginagawa ninyong dalawa? Ako, tumatalon na dito. Kayo naman naglalandyan diyan. Bilisan mo. Ginaw na ginaw ako. Pera. Wala ni isang kusing. Kung tatalon ka, bilisan mo na. Liyehan. Alam ko, ang 1,000,000 para sa inyong dalawa. Malit na halaga lang yan. Pero para sa akin. Buhay ko yan. Kayo, mga mayayaman na walang puso. Ako. Ano ngayon? Kung tatalon ka, bilisan mo na. Para matawagan ko na ang bulldozer. Tatalon ako. Bakit mo tatawagan ang bulldozer? Hindi mo ba alam? Ang mga taong tumatalon sa gusali, nagiging parang putik lang sa lupa. Kailangan ng bulldozer para salukinin sila. Tigilan mo na ang pagdadaldal. Chenming. Noong pinagamit ka ni Beijing, para lapitan ako, naisip mo ba na darating ka sa ganitong sitwasyon? Alam mo na ang lahat. Kaya pala bigla mo na lang akong hindi minahal. Mahal? Dahil sa mukha mo noon, nabaliw ako sa'yo. Ngayon, tignan mo, nakakasuka ka na. Kiaotsi, nagmamakawa ako sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Tulungan mo ako, please. Mahal na mahal talaga kita. Kadiri. Signa. Pahanap sa security ng isang kanto, tapos itapon niyo siya doon. Ang mga nagpapautang sa kanya, sila na ang bahala. Tara na, ililibre kita ng hapunan. Sigjba. Sa Crown Hotel, sa penthouse suite. Maganda ang tanawin doon. Ang sabi ko, hapunan. Ibaba mo ako. Pero ikaw lang ang gusto kong kainin. Chenming, bilisan mo, buksan mo ang pinto. Chenming, Alam kong nasa loob ka. Makakatakas kang gayon. Pero hindi habang buhay. Hindi ako naniniwalang hindi siya babalik. Tara na. Bakit ka nandito? Ano? Tatakas ka na. Kung hindi ako tatakas, anong gagawin ko? Hindi ko mabayaran ang utang ng kumpanya. Makukulong ako.
Kailangan kong mangutang sa loan siya. Ganoon ka na lang ba susuko? Ganoon ka na lang ba susuko? Ano ba? Hindi rin naman maganda ang buhay mo ngayon. Di ba? Pagkatapos mong makipag-iwalay kay Kiao Yuanshan, siguro hindi ka rin naman nakakuha ng maraming pera. Ano? Ang matandang Kiao Yuanshan na yan. Bata pa ako nang pagkasalan ko siya. Nilambing ko siya, pinasaya ko siya. Tapos, isang kasunduan lang ng diborsyo. Pinatalsik niya na ako. Ang kabataan na ibinigay ko. Kailangan kong makakuha ng kapalit. Ano ang gusto mong mangyari? Magnakaw? Ano ba? Paano kung ang anak natin ang maging tagapagmana ng pamilyang Kuyal? Ngayon ang anibersaryo ng tindahan natin. May dalawang magandang balita ako na i-anunsyo sa inyong lahat. Ang unang magandang balita, ang kakayahan ng aking anak na si Kiaoxi. Naniniwala akong nakita na ng lahat. Kaya naman nagpasya ako na ang aking anak na si Kiaoxi ay itataas sa posisyon ng Vice General Manager ng kumpanya. Dati, akala ko kulang ang kakayahan ng anak ko at hindi niya kayang gampanan ang malaking responsibilidad na ito. Pero ngayon, matagumpay niyang naipakita sa akin ang isang kasiyasyang resulta. Kaya, bilang isang ama, ngayon ay humihingi ako ng tawad sa aking anak. Patawad. Ana, Dati ay marami kang pinagdaanan. humihingi ako ng tawad sa'yo. Isang paghingi lang ng tawad, ganyan ka na ka-emosyonal. Ang dami kong ginawa para sa'yo. Pero ni isang patak ng luha mo, di ko nakita. Umalis na si Beijing. Wala na rin si Chenming. Ang kumpanya ay bumalik na sa ayos. Miss Kiao, sa tingin ko, ang relasyon natin, dapat na nating ipahayag ngayon. Bakit pa ipagpapabukas kung pwede naman ngayon? Talaga bang gusto mo ako? Ang pangalawang magandang balita naman ay i-anunsyo ko na magiging ama na ulit ako. Ha? Bago ito, dahil kay Beijing, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Naghiwalay kami. Pero pagkatapos ng diborsyo, nalaman kong nagdadalang tao siya sa sarili kong anak. Kaya naman, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito ngayon para kalimutan ang nakaraan. Nagpasya akong magbalikan kaming muli. Para sa bagong buhay na ito, kailangan nating magkasama. Sana ay batiin niyo kaming dalawa. Maraming salamat sa inyong lahat. Cheers! Congratulations! Kiaotsi. Huwag kang pumunta. Malinaw na sinadya yan ng tatay mo. Gusto lang niyang, hindi mo siya matanggihan sa harap ng lahat. Kung mag-ingay ka ngayon, maliban sa mapapahiya siya, wala kang mababago. Panoorin ko lang siyang magpakitang gilas. Kailangan mong magpakatatag. Kapag mas nasasaktan ka, mas natutuwa sila. Kailangan mong bumangon. Kahit na may 10 o 8 anak siya, hindi niya kayang galawin ang posisyon mo. Magre-resign ako. Kiaoxi, nagpaparinig ka ba sa akin? Papa, akala ko kung magsisikap lang ako, mapoprotektahan kita. Mapoprotektahan ang Kiao Group. Mapoprotektahan ang pamilyang to. Pero ngayon, bigla akong napapagod. Kiaoxi, ano bang nangyayari sa'yo? Lalaki ang dinadala ni Ate Jeng. 4 na buwan na. Gusto mo bang ipalaglag ko siya? Kian, isipin mo na lang ang maganda. Mas masaya kung may kapatid ka, di ba? Pero hindi ko kayang tiisin ang ganito. Papa, pumili ka. Ako ba o siya? CJ, kung ganyan mo ako pipilitin, gagawin ko ang testamento ko. Malinaw na nakasulat doon. Ang Kiao Group ay sa'yo, Kiaoxi. Sapat na yan, di ba? Papa, hindi ako nakikipag-agawan ng mana. Natatakot lang ako. Tama na. Ayoko nang marinig ang sinasabi mo.
na gustong saktan ka ni Ate Jing. Sawa na ako. Pag-isipan mo ng mabuti. Sek, mag-ingat ka. Nagbago na ang ihip ng hangin. Dati ako ang palaging umalis na kahiyahiya. Gayon, ikaw na ang kawawa. Anong ipinagmamalaki mo? Akala mo ba, ikaw pa rin ang prinsesa ng pamilyang Kuyao? Sa anak na ito sa tiyan ko, wala ka ng halaga. Anong panahon na ba ngayon? Umasa ka pa sa anak para umangat ang estado mo? Anong panahon man, hindi nito mapipigilan ang isang lalaki na magkaroon ng tagapagmana. Lalo na ang tatay mo, isa siyang matagumpay na tao. Sino ba ang ayaw magkaroon ng anak na lalaki para magmana ng negosyo? Gumawa na ang tatay ko ng testamento. Lahat ng sa Kuyao Group ay akin. Isang testamento lang yan. Hanggat buhay ang tatay mo, pwede pa yang baguhin anumang oras. Beijing, huwag kang masyadong magyabang. Kung napaalis kita noon, kaya kitang palisin ulit. Kung kaya mo, paalisin mo ako dito. Maniniwala ka ba na kaya kong ipaputol agad ang relasyon ninyong mag-ama? Ipaputol ang relasyon ninyong mag-ama. Saji, suntukin mo. Dito mo ako suntukin. Kapag naglakas loob kang manakit, ipapaalis kita. Kasama ang likreto ng nanay mo. Hindi. Sa ugali ni Beijing, paano ka naging pabaya kung buntis ka? Maliban kong. Bakit ka tumatawa? Beijing, ang bata sa tiyan mo. Hindi anak ng tatay ko, di ba? Anong pinagsasabi mo? Six na. Magpahinga ka ng maayos. Inaabangan ko ang munting buhay na yan. Anong ibig niyang sabihin sa inaabangan? Hintayin pa ba ang bata para mag-pad na test? Hindi. Hindi pwedeng manatili ang batang yan. Hello, Hello, Yuan Shan, tulungan mo ako. Tinulak ako ni Sisi. ano? Dali, dali. Yuan Shan, si Sisi. Si Sisi ang pumatay sa anak natin. Bawal pumasok ang pamilya. Ginang Kuyao, huwag kang mag-alala. Sa modernong medisinang gayon, kayang iligtas ang bata. Sino nagsabing iligtas mo siya? Gusto ko, tanggalin mo siya. Pinapahanap ko na kay Liki, lahat ng pregnancy records ni Beijing. Tama nga, mas bata ng 1 buwan ang pagbubuntis niya. Ibig sabihin, pagkaalis niya sa Kuyao family, saka lang siya nabuntis. Si Beijing talaga. Talaga nga. Bumabalik agad siya sa bawat pagkakataon. Kung hindi, umalis ka na lang talaga sa Kuyao Group. Ako na lang ang bubuhay sa'yo. Ang tatay ko ay nalilito at mayabang. Pero tatay ko pa rin siya. Kapag may nangyaring masama, ipagtatanggol niya ako kahit buhay niya ang kapalit. EMM. Hello. Kiaoxi, lumapit ka rito. May nangyari. Nawala ang anak ni Beijing. Kung alam ko lang, dapat matagal ko nang inasikaso ang madrasta mong yan, para wala ng gulo ngayon. Te, pinapatawag niyo po ako. Ikaw na walang utang na loob. Bakit mo tinulak ang tiyahin mo? Hindi mo ba talaga matanggap ang anak sa tiyan niya? Tinulak ko siya. Sabi niya, Hindi ba totoo? Kuyao-tse, bakit mo sinaktan ang anak ko? Kapatid mo yon. Dugot lamang ng tatay mo. Tama ang sinabi mo. Hindi ba? Hindi mo ba alam kung gaano niya kamahal ang batang yan? Hindi ko na sana dapat. Pinagtagpo kayo. Kasalanan ko lahat. Alam kong galit na galit ka sa kanya. Kasalanan ko lahat. Boss Kuyao, si Kiao-tsi ay kasama ko buong oras. Hindi niya gagawin, at hindi siya mag-abalang gawin ang ganoong bagay. Totoo ba yan? AMM. Te, sabi mo mahal na mahal mo ako. Pero mas pinaniniwalaan mo si Beijing. Pinaniniwalaan mo si Liyehan. Pero ako, hindi mo pinaniniwalaan.
Kian. Isipin mong mabuti. Kung gusto kang saktan ni Jingjing, paano niya magagamit ang sarili mong kapatid? Bukod pa rito, kamukha niya ang nanay mo. Imposibleng gawin niya ang ganoong bagay. Tumahimik ka. Hindi mo ba naisip na napaka-ipokrito mo? Malinaw na gusto mo lang si Beijing. Dahil bata at maganda siya. Pinipilit mong ipareho siya kay mama. Nagpapanggap na malalim ang pagmamahal mo. Ang isang ambisyosong mang-aagaw. Bilang isang mabuting asawa, hindi mo ba naisip na hindi ka marunong kumilala ng tama at mali? At napakabobo mo? Tumahimik ka. Wala na ang kapatid mo. Ha? Kapatid mo iyon sa dugo. Tapos ikaw pa ang sisisihin. Wala ka na bang konsensya? Boss Kiao, sa oras na ito, kinikilala mo ang anak mo. Pero ang pagbubuntis, Ay medyo maga pa, di ba? May nalaman ba talaga sila? naantala ng 1 buwan ang pagbubuntis. Anong ibig mong sabihin? Wala na ang anak ko. Sa kabila ng lahat, Huyaozi, sisiraan mo pa rin ako. Yuan Shan, kung hindi ka maniniwala sa akin, magpapakamatay na lang ako. Jingjing, huwag. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ako maniniwala sa sinasabi nila. Kian, umalis ka. Pa, ulitin ko, hindi ko siya tinulak kailanman. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka ng pulis at ipahuli mo ako sa kanila. Umalis ka. Akala ko, kapag lumakas ako, para maprotektahan ko ang lahat ng gusto ko. Pero di ko inakala na ang tinatawag na lakas, ay akala ko lang pala. Anong nangyari? Nawalan ka na ng pag-asa, nadesperada ka na. Anong gagawin ko? Alam mo ba ang pakiramdam na nakikita mo? Ang pinakamalapit sa iyo na namamatay. At wala kang magawa para iligtas sila. Alam mo ba ang pakiramdam na bugbog sarado ka? At iniwan ka lang sa semento. Sa mundong ito, hanggat may buhay, walang tunay na kawalan ng pag-asa. Hanggat may hininga pa, kahit sugatan at halos mamatay na, kailangan mong kalmutin ang kalaban. Ito ang nakaraan ko. Ako ang anak sa labas ng pamilyang He sa Jingcheng. Gusto nila akong alisin dahil isa akong mansa. At ako, gusto ko rin silang patayin. Ito ang tunay na ako, isang demonyo na bumalik mula sa impyerno. Kiaotzi, hindi mo ba ako tinanong dati kung tunay kitang gusto? Hindi, mahal kita, kaya inilalahad ko sa iyo ang lahat tungkol sa akin. Kiaotzi, gusto mo bang makasama ako? Hindi ka demonyo mula sa impyerno. Ikaw ang anghel na nagligtas sa akin. Ngayon, wala na akong kinatatakutan. Hindi ka nga nagkamali, babae ko. Ang bilis mong nakabangon at naging masigla. Ano na ang susunod nating gagawin? Sa ugali ng tatay mo, siguradong nagdududa na siya sa bata. Pero dahil walang resulta ng ENA test, hindi pa rin siya maniniwala. At si Beijing, siguradong naglano na siya ng maaga. Itinago niya ang bata. Kaya, ang tanging paraan natin ngayon ay ang Kabit. matalino. Ikaw naman, may naiisip ka ba? May naisip akong tao. Chen Ming. Hindi. Ang ex-boyfriend mo at ang stepmother mo, ganito ba sila kabilis maglaro? Are, Anong ginagawa mo? Tatawagan ko si Chen Ming. Huwag. Bawal kang magpadala. Ako, nagseselos ako. Kapag tinawagan ko siya, siguradong lalabas siya para makipagkita sa akin. Wala akong seguridad. Kung gayon, ngayong gabi, ipaparamdam ko sa iyo ang seguridad. Huyaozi, ang dalaga. Ilang araw pa lang ang nakalipas, pinabayaan mo ko. Bakit mo ko gustong makipag-date ngayon? Chen Ming,
Si Papa, pinalayas ako sa bahay. Kasi yung stepmom ko, dati, hindi ba't buntis siya? Nadulas siya nang hindi sinasadya. Nawala yung bata. Pinipilit niyang ako ang nagtulak sa kanya. Sa tingin ko, sinasadya niya yun. Bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Ayaw na sa akin ni Papa. Hindi rin kami magkasundo ng stepmom ko. Kaya naisip ko, mas mabuti pa sigurong lumipat na lang ako at umupa ng bahay. Kaya naisip ko, pwede mo ba akong tulungan, Chen Ming? Chen Ming. Kuya Ming, ikaw ang pinakamabait. Ehem. Chalming. Kuya Ming. Ay, ikaw ang pinakamabait. Ngayon ka palang hihingi ng tulong, nasaan ka noon? Galit ako noon bakit ka ba kasama ng stepmom ko? Ay, huwag na nating pag-usapan ang stepmom ko. Nagagalit lang ako pag naalala ko siya. Alam mo ba, narinig ko, ang mga batang dumarating sa mundo ay may kani-kanyang kapalaran. Sa tingin ko, yung sa stepmom ko, walang kapalaran. Hindi lang siya napaaga, nawala pa. Talaga. Mukhang malaki ang kinalaman mo sa batang yon. Narinig ko, yung mga premature na patay na sanggol, malakas ang galit. Pero yung pinilit na ipa-abort, mas nakakatakot pa. Narinig ko rin sa isang kasamahan ko sa kumpanya, may kamag-anak daw siya, isang batang babae, pinilit na ipa-abort noong 5 buwan pa lang. Tapos, alam mo ba kung anong nangyari? Nabaliw ang tatay, nagkaroon ng delusyon. Paminsan-minsan, kinakausap niya yung hangin. Ay, babe, sorry, nagkasala si Papa sa'yo. Hulaan mo kung anong nangyari sa huli. Ano? Tumalon sa building at nagpakamatay. Sir, ang inyong tomato spaghetti. Parang yang spaghetti lang. Pupunta lang ako sa banyo. Kailan pa gumaling ang dila mo? Tingnan mo, natakot mo siya. Ang mag-asawang yan, talagang masama ang ginagawa, pati sarili nilang anak, ginagamit pa sa plano. Ano? May gintong medalya rin ang pamilyang He. Magaling. Nasa panganib ba si Hijia? Huwag kang mag-alala. Dalhin mo to, bawal mong tanggalin. Kapag nasa panganib ka, hanapin mo siya. Hihintayin kita. Mag-ingat ka. Chen Ming, ayos ka lang ba? Ayos lang naman. Nga pala. Paano nga ba nasolusyonan yung kaninang problema? Ay, narinig ko. Hanapan lang daw ng magandang lugar ang bata para ilibing. Ihatid lang ng maayos, ayos na. Ganun lang kadali. Sej, may gagawin pa pala ako. Hoy, huwag mong kalimutan yung sa akin. Yung tungkol sa pag-upa ng bahay, ha? Hello, si MR Shen po ba ito? Ako ang girlfriend ni Lihan. May kailangan lang akong tulong mo. Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Huwag mo kong hawakan. Kumalma ka. Ako to. Baliw ka ba? Gabi na, hinahanap mo ko. Ayaw mo bang malaman ng lahat? Ang relasyon natin. Sa tingin mo ba gusto kitang puntahan? Nasaan ang bata? Saan mo dinala ang bata? Baliw ka ba? Gabi na, hinahanap mo ang bata. May problema sa batang gayon. Kailangan ko siyang kunin para may libing ng maayos. Baliw ka ba? Si Kiao Sing gayon ay natuklasan na may mali sa bata. Hawak pa niya ang pregnancy report ko at ipinakita kay Kiao Yuanshan. Nagdududa na ang matandang yan sa akin ngayon. Ang dami mo pang ginagawang gulo. Hano, natatakot ka?
Huwag kang mag-alala kahit hanapin niya. Ako muna ang babalikan niya. Umalis ka na. Huwag mo kong guluhin. Beijing. Sasabihin ko sa'yo. Anak ko rin yan. May karapatan akong malaman kung nasaan siya. Sabihin mo sa akin ngayon din. Saji, bilisan mo. Sasabihin ko na. Miss Kiao, sinundan ko po si Chen Ming ng isang linggo. Gumawa ako ng mga bakas ng kamay ng bata na may dugo sa siwang ng pinto niya. Tapos, sa hating gabi, kinokontrol ko ang tea niya gamit ang remote at nagsisindi ako ng insenso sa harap ng kotse niya. Lemie, takot na po siya ngayon. Talagang hinanap niya si Beijing at nag-eskandalo sa ospital. Lemie, sa Beijing naman. Ngayon, pinapatugtog pa rin niya ang iyak ng bata buong gabi. May matindi na siyang nervous breakdown ngayon. Saje, sa wakas nakuha ko na ang ebidensya ng bata. Salamat ha. Hey, nabayaran na po ni Liehan. Gusto mo bang ipackage ko ang lahat ng ebidensyang ito at ipadala ng anonymous sa tatay mo? Ay huwag na. Si Beijing, kilalang kilala ko yan. Kapag may pagkakataon, hindi niya yan bibitawan. Lemem, sa pagkakataong ito, kailangan kong ubisin silang lahat. Lemmy. Congratulations, kuya. Mukhang panalo na tayo sa bidding na ito laban sa pamilyang He. Oh, hindi ba yan ang personal bodyguard ng Young Master He? Ano, hindi mo kami matalo sa bidding, kaya gumagamit ka ng ganitong murang taktika. Pwe. Kuya Han, nasugatan ka. Tara, singilin natin ang pamilyang He para sa gastos sa gamot. Ay, Sisi, sigurado ka bang dito ang inupahan mong bahay? Pagod na pagod ako. Maganda ang kapaligiran dito, sariwa ang hangin. Gusto kong mag-isolate dito ng ilang araw. Lemmy, sino kayo? Anong gagawin nyo? Chen Ming, iligtas mo ako. Ikaw, anong gagawin nyo? Chen Ming, iligtas mo ako. Wala akong pera. Dakpin siya. Siya ang panganay na miss ng pamilyang Kiao. Mayaman siya. Tama na. Ito ang mangyayari sa kanya dahil sa pagmamatigas niya. Nakita mo ba? Kuya, nagmamakawa ako sa inyo. Wala talaga akong pera. Pakawalan niyo na ako. Sumulat ka ng ransom note. Kaya mo yan, di ba? Walang problema. Basta pakawalan niyo lang ako. Susunod ako sa lahat ng sasabihin niyo. Kung gayon, gawin mo ang sinasabi ko. Bilisan mo. Tapos na. Pwede na ba akong umalis ngayon? Ha? Tinuturuan mo ba ako? Sage, itapon mo lahat ng luma. Nainis ako kapag nakikita ko. Ito talaga, ang buhay ng isang mayaman na ginang. Ginang, May naghagis po. Ang sulat sa bakuran natin. Kanina lang. Tingnan ko. Kiao Yuanshan, hawak ko ang anak mo. Sa loob ng 3 oras, maghanda ka ng 30 milyong yuan. Ihatid mo mismo. Sa kanto ng Lishi Road sa labas na syudad. Isumbong sa pulis at patayin ng bihat. Hindi ba sulat kamay ito ni Chen Ming? Ang tanga-tanga talaga. Binihag si Kiao Tse. Bakit di niya sinabi sa akin? ito po ang padala para kay Binibining Kiao. Ginang, anong nangyari sa inyo? Umalis kayo.
Lumayas kayong lahat. Kaya pala si Chanming. Gustong bihajin si Qiaosi. Kaya pala, nabuking na ang sikreto. Nagpaplano siyang mangikil ng pera. At tumakas na. Kaya pala si Chanming. Gustong bihajin si Qiaosi. Kaya pala, nabuking na ang sikreto. Nagpaplano siyang mangikil ng pera. At tumakas na. Hindi pwede. Ang duwag na yon na si Chanming. Siguradong di niya kayang patayin ang bihag. Hindi ko pwedeng hayaang makabalik si Qiaosi. Ang tagal kong pinaghirapan to. Dapat makuha ko ang nararapat sa akin. Yuan Shan, umuwi ka na. May nangyari kay Qiaosi. May ginagawang masama si Beijing. May problema sa pamilya Qiao. Kuya Han, Anong ginagawa mo? Ang mga taong nagbabantay sa pamilya Qiao. Nagpadala ng impormasyon. Posibleng may nangyari kay Qiaozi. Posibleng may nangyari kay Qiaozi. May proteksyon siya ni Shen Chen. Walang mangyayaring masama. Kuya Han, ang bidding na pinaghirapan mong makuha, pababayaan mo na lang? Ang sugat mo, pababayaan mo na lang din. Kailangan ko siyang iligtas. Kuya Han, Umalis ka sa daan. Kayo. Sino kayo? Yuan Shan, huwag kang matakot. Makatao ko sila. Beijing. Ano ang balak mong gawin? Yuan Shan, tingnan mo. Kung mag-isa kang pupunta, para magbayad ng ransom, paano kung ikaw din ay bihaji ng mga kidnapper? Saan ako kukuha ng pera? Para tubisin kayong mag-ama. Ganito na lang. Ilipat mo sa pangalan ko. Lahat ng shares ng Qiao Group. Ano sa tingin mo? Beijing. Ikaw nga talaga. Ay isang ahas na babae. Tama nga si Qiaoxi sa pagkakakilala sa'yo. Ikaw na matandang hukluban. Kailan ka pa? Naglakas loob na saktan ako. Igapos niyo siya. Kailan ka pipirma? Puntahan mo na ang mahal niyang anak. Anong gusto ninyong gawin? Bitawan niyo ako. Marami akong oras para hintayin kang pumayag. Kung sa oras na ito, maubusan na tayo ng oras at ang mahal mong anak ay mapahama. Huwag mo akong sisisihin. CJ. Pipirma ako. Ligehan, tulungan mo ako. Bitawan niyo ako. Nasaan si Qiaozi? Sa kanto ng Lishi Road sa labas ng syudad. Bilisan mo, iligtas si Qiaoxi. ang sugat mo. Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Ako na ang pupunta. May lokasyon ako ni Qiaozi. Kontrolin mo ang Qiao Group. Hintayin mo ako. Kuya Han. Para sa babaeng yon. Sulit ba? Hindi ba kayo pwedeng maging mas mahinahon? Esel, Baka marinig tayo. Mukhang. natakot natin sa Chenming. Sekshna, malapit na ang oras. Maghanda na tayo para makauwi at makapanood ng magandang palabas. Sigurado ka bang si Beijing? Gagawa siya ng desperadong hakbang. Gagawin niya. Si Papa, siguradong, pupunta para iligtas ako. At siya, gagamitin niya ang pagkakataon para agawin ang posisyon. Liyahan. Liyahan. Sinaktan ka nila. Sinaktan ka nila. Hindi. Pek lang to. Pek lang ang sugat na to. Buhay pa ba ako? Teka. Hindi ka ba nasa Kyoto? Paano ka nakapunta rito? Dinukot ang babae ko. Hindi ba ako dapat pumunta?
Sugatan ka. Ayos lang. Sugatan ka. Tapos nagmomotor ka pa. Gusto mo bang mamatay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ka ba pumunta sa Kyoto para harapin ang pamilyang He? Hindi naman siguro pwedeng pabigat ako sa'yo, di ba? Hindi ba't nag-iwan ka ng tulong para sa akin? Pinaprotektahan ka niya. Hindi para magpakamatay ka. Pasensya na, Liyehan. Hindi na po ako gagawa ng delikadong bagay ulit. Hindi na kita papag-alalahanin, ha? Teka, paano mo nalaman na nandito ako? Dahil dito. Dumaan ako sa bahay ninyo kanina. Nakita na ng tatay mo, ang tunay na pagkatao ng stepmother mo. Ano ang plano mo ngayon? Magre-report sa pulis. Kung magre-report ako sa pulis, ang pagdukot ko sa tao ay hindi na may papaliwanag. At saka, hindi lang si Beijing ang target ko. Gusto kong mag-away sina Beijing at Chenming. Parang asot pusa. Ang tagal kitang tinuruan, sa wakas alam mo na hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Dito ka lang maghintay. Ako na ang maghahatid sa huling pagkikita ng dalawang yan. Kuya. Ilang beses ko pa bang sasabihin, wala akong kinalaman sa pamilya Kiao na yan. Pakawalan mo na ako. Kung ganoon ka kawalang silbi, edi mamatay ka na. Huwag mo akong patayin. May silbi ako. Yung babae kanina, siya ang dalaga ng Kiao Group. Gusto nyo ng 30 milyon? Kulang. Kukulang. Salamat sa paalala. Pero ang utos sa kin, hindi ka pwedeng palampasin. Huwag. Huwag nyo na akong saktan. Kung saktan nyo pa ako, mamamatay na ako. Ang bilis naman mahimatay. Sige, itapon nyo siya sa ilog. Para kunwari, nahulog at namatay. Sige, naintindihan ko. Pero, Buhay pa rin to ng tao. Dadawin ba talaga natin yan? Masyado na siyang maraming alam. Makakasagabal siya. sa daan ng taong yon. Trabaho. Huwag. Hindi ako marunong lumanggoy. Pakawalan niyo na ako. Sa tingin mo, maniniwala siya? Isang tanga na hindi marunong magkunwaring himatayin. Sinabi ko na nga ang lahat. Ngayon, sigurado akong iniisip niyang napakatalino niya. Ang galing mo talaga. Umuwi na tayo agad. Para ipaalam sa tatay mo na ligtas ka. Ay, hindi pwede. Baka naman ayaw mong malaman ng tatay mo ang tungkol sa atin. Di ba? Kiaotsi, wala ka bang konsensya? Alam kong nasa panganib ka, pero hindi ko inalintana ang sugat ko para lang iligtas ka. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating bilisan. Ipagamot muna ang sugat mo. Hindi naman pwedeng. Makita ng tatay ko na may sakit ka, di ba? Paano kung hindi siya pumayag? Sage, sana sinabi mo agad, pupunta na ko sa ospital. Ta. Kuya Han, deli sa ospital. Beijing. Humanda ka. Yuan Shan, alam ko na talagang nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Talaga pong pinagbantaan ako ng dalawang yon. Tandaan mo to. Mabuti na lang at nakabalik si Kian. Kung hindi nakabalik si Kian, ipapabayad ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Tay, Ayos lang ba ang anak ko? Paano ka nakatakas kay Chenming? paano mo nalaman? Si Chenming ang dumukot sa akin. Aba, ikaw na lason. Ikaw pala ang kumidnap kay Kiaoxi. Ano ba talaga ang nangyari? Wala akong sinabi. Pa, totoo po, si Chenming ang kumidnap sa akin. Kasi po, nadiskubre ko lang na, inililibing niya ang isang patay na sanggol.
Natakot siya kaya niya ako kinidnap. Hindi mo inakala, no? Sinabi niya ang lahat. At nahanap ko pa ang patay na sanggol. Pinagawa ko ng ENA test. Pa, tingnan nyo. Ikaw na ahas na babae. Ginagamit mo ang anak ng iba. Para ipanggap na anak ko. Tinawag mo akong ahas na babae. Kuya Yuanshan, ano ka ba, mabuting tao? Simula nang magpakasal ako sa pamilya Kuyao, araw-araw mo na lang hawak ang litreto ng ex-wife mo at ikinukumpara ako sa kanya. Paulit-ulit mong sinasabi kung gaano kami magkamukha. Alam mo ba kung gaano karaming bangungot ang naranasan ko? Pinanghahawakan mo pa rin ang nakaraan. Sadye, panghawakan mo. Ikaw, Anong ikaw? Kuya Yuanshan, isa kang makasarili, duwag na matandang bastos. Sa tingin mo, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Ikaw tong araw-araw nag-isip ng gulo. Tapos palulusutin mo lang. Gusto mo ng asawang bata at maganda. Gusto mo ng anak na masunurin. At gusto mo pa ng anak na lalaki. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Gaano ka nakatanda? Pa, ayos ka lang po ba? Pa, ginawang dahilan ni Beijing ang pagkalaglag ng bata at nagtago sa ospital. Pero si Chen Ming, nasa labas pa rin. Mula ngayon, kailangan niyo pong mag-ingat ng husto. Kiaoxi, patawarin mo si Papa. Pinasan mo ang lahat. Hindi po, pa. Ako po ang may kasalanan sa inyo. Ako po ang nagplano nito. Kung sinabi ko po sana sa inyo ng mas maaga, hindi sana. Tumanda na si Papa. Nasayang ang buhay ko. Ngayon lang ako natauhan. Buti na lang nandyan ka. Pa, tapos na po ang lahat. Mula ngayon, wala nang makakasakit sa atin. Pero, may isa pa akong tao na gustong ipakilala sa'yo. Tao. Huwag mong sabihin. Noong isang araw. Yung pinuntahan mo ng palihim. Basta, huwag ka na lang masyadong magulat pagdating ng panahon. Hahaha. CJ. Ang Kiaoxi ko dalaga na. Simula ngayon, anumang desisyon mo. Susundin lahat ni Papa. Patuloy na bilhin ang stock na ito. Gipitin ang pamilyang He. Nagalit na sila noong nakaraan. Nasaktan ka pa dahil doon. Ngayon, kailangan pa ba? Kailan ba ako, si Liyahan, gumawa ng bagay na may inalala pang mukha? Aray, Anong nangyari? Tapos na. Sabi ng doktor, magkakaroon daw ng side effect. Aray, anong side effect? Sakit sa pag-ibig. Hindi ka talaga seryoso kahit kailan. Sex na, pumayag na ako kay Papa na ipakilala ka sa kanya. Ngayon, bilisan mong gumaling. Talaga. Hindi ka pa ba natalo kanina? Bakit ka na naman nandito? Chanming, may lakas ka pa ng loob na bumalik. Gago ka. Bakit mo kinidnap si Kiaose? Ikaw pa ang nagpapanggap na biktima, di ba? Hindi ba ikaw ang gustong pumatay sa akin para manahimik ako? Mamatay ka. Chanming, baliw ka ba? Anong gagawin mo? Pinatay mo ang anak ko. Gusto mo pa akong patayin para manahimik ako? Papatayin kita. Anong nangyayari dito sa gitna ng gabi? May pinatay. Liyehan. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo, siksiksi. Isang kaso ng pagpatay ang nangyari sa North City Hospital. Ang biktima ay si Chen Ming. Ang salarin ay si Beijing. Te, ayos ka lang ba?
Ayos lang. Medyo nalulungkot lang ako. Si Chenming at Beijing. Napakalungkot ng kanilang naging kapalaran. Boss Kiao, bakit ka mag-aalala? Mula dito, makikita natin kung gaano sila kasama at kalupit, at kung gaano sila kawalang hiya. Dapat kang maging masaya na. Ang haharap sa lahat ng kahihinatnan nito ay hindi ikaw at si Kiaotsi. Matanda na ako. Kiaoxi, anak. Ikaw na ngayon ang vice-presidente ng kumpanya. Unti-unti nang ipapasa ni Papa ang kumpanya. Sa pangangalaga mo, Salamat pa. Hindi ko po bibigin ang iyong mga inaasahan. Hello, Pa. Huwag kang mag-alala. Sa pagpunta ko sa Hangcheng, sisiguraduhin kong mapipirmahan ko lahat ng proyekto para sa'yo. bakit hindi mo na lang hintayin si Liehan? Para samahan ka niya. Hindi pa nanghuli si Beijing. Kaya si Papa, palaging hindi mapakali. Pa, abala rin si Lihan. May sarili siyang mga gawain. Hindi naman pwedeng umasa ako sa kanya sa lahat ng bagay. Di ba? Huwag kang mag-alala. Ang subdivision natin ngayon ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya. Walang mangyayari, Pa. CJ, bayan na. MM. CJ, bayan na. MM. Hello. Miss Kiaoxi po ba kayo? Opo. Ako po ang pulis sa distrito. May nagsumbong po ang mga residente. Sa malapit sa inyong subdivision. Nakita raw po si Beijing. Sinimulan na po namin ang paghahanap. Mas mabuti po kung manatili kayo sa ligtas na lugar. May dala po siyang sandata. Lumabas si Beijing. Matagal na tayong di nagkita. Huyaotse. Beijing. Anong gagawin mo? Kahit magkano, ibibigay ko sa'yo. Hindi. Hindi pera ang gusto ko. Ang buhay mo ang gusto ko. Nasaan to? Sa lugar na walang makakahanap sa'yo. Papatayin mo ko. Tama. Kung di dahil sa'yo, ako pa rin ang ginagalang na Mares Quiao. Lahat ng to ay dahil sa'yo. Hindi ko inakala na ikaw pala ang nagplano para magbatayan kami ni Chenming at pinilit mo pa akong pumatay. Self-defense yon. May pagkakataon ka pa. Anong pagkakataon? Kahit makalabas ako sa kulungan, sa Jinghai Baozu, alam ng lahat na nakapatay ako. Wala na akong kinabukasan. Kailangan ko na lang mamuhay, na parang daga sa kalsada. Beijing, hindi ka naman. Madaling sumuko, di ba? Ilang bises ka nang pinalayas sa pamilya Kiao. Pero bumabalik ka pa rin, di ba? Ano? Sumusuko ka na ngayon? Nakapatay ako. Sabi ko sa'yo, self-defense yon. Pero kung ngayon, may gagawin ka sa akin, mapaparusahan ka ng kamatayan. Alam mo ba yon? Beijing, ang tao, may pag-asa lang kung buhay. Paano kung magkasundo tayo? Basta pakawalan mo ako, makakakuha ka ng malaking pera. Pwede mong gamitin ang perang yan para pumunta sa isang lugar na walang nakakakilala sa'yo at simulan ulit ang buhay mo. Bata ka pa naman at maganda, di ba? May punto. Yata ang sinasabi mo. Tama. Matalino ka. Kunin mo tong pera at magpakasaya ka. Mas mabuti yan kaysa patayin mo ko, di ba? Beijing. Alam mo rin naman, si Kiaotsi. Para sa tatay ko, si Kiaotsi. Gaano siya kahalaga? Tumawag ka lang sa kanya. Kahit magkano pa, ibibigay niya yan sa'yo. Basahin mo. 188. 88. Quiao Yuanshan. Hawak ko ngayon si Quiaosi. Beijing, anong ginawa mo kay Xixi? Xixi, sagutin mo si Papa. Quiao Yuanshan. Ganoon mo ba kamahal ang anak mo? Ang tagal ko nang nagtatago. Ni isang salita, hindi mo man lang ako tinanong. Quiao Yuanshan, magpadala ka ng 100,000,000 sa account ko. Pagkatapos, ipapakita ko siya sa'yo. Kung hindi, Gayon din, papatayin ko siya. Gusto kong marinig ang boses ni Xixi. Pakinggan mo ako, gusto kong marinig ang boses ni Xixi. pa, ayos lang ako. Makakasiguro ka. Hintayin mo ang tatay mo.
Gasolina. Dapat pa nga kitang pasalamatan, Kuyausi. Sa totoo lang, gusto kitang pahirapan hanggang mamatay. Tapos ipapadala kita sa nanay mo. Pero hindi ko nga inaasahan. Ikaw pa ang nagbigay sa akin ng paraan para makatakas. Hindi ko pwedeng sayangin yan. Kung susunugin mo ko, hindi ka ba natatakot na hindi ka bibigyan ng pera ng tatay ko? Hindi. Alam ko ang ugali ng tatay mo. Hindi ko ba yan malalaman? Kapag tinakot ko lang siya, agad siyang maglilipat ng pera. Hindi niya kailangan na makita kang buhay. Kapag dumating na ang pera, pwede ka ng dahan-dahan. Mag-enjoy sa kamatayan mo dito. Ang dami mong pakulo. Para lang palabasin ako. Nasayang lang ang pagod mo, diba? Pasensya na. Pero hindi ako mamamatay sa kamay mo. Kuyausi. Niloloko mo na naman ako. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting huwag kang gumalaw. Kuyausi, nagkamali ka ng isang galaw. Kung gayon, Teo, mamatay na lang tayo ng magkasama. Ngayong pupunta sa Kyoto, tapusin ang mga bagay sa loob ng 3 araw. Tapos, lilipat ng flight papuntang Hangzhou. Hanje, ang tungkol sa Kyoto. Kailangan ng kahit 1 linggo. AMM. Ang puganteng si Beijing ay may hawak na hostage at tumatakas. Critical ang sitwasyon. Hinihiling sa mga nakasaksi o sinumang mamamayan na may impormasyon na makipag-ugnayan agad sa pulisya. Beijing, Bye-bye. 28 taong gulang. Taas, 165 sentimetro. Umikot. Pumunta sa Wenjia Village sa labas ng bayan. Hanje, maharing mahuli tayo sa flight. Hindi naman sigurado na si Kiyausi ang hawak ni Beijing. Manahimik ka. Ipaikot mo ang sasakyan. Opo. Kiyotsi. Liyehan, Liyehan, sugatan ka. Umalis ka na. Ibaba mo ako. Hindi. Kiyotsi. Kiyotsi. Hanje, maluba ang sugat mo. Kailangan itong gamutin agad. Umalis ka. Kiyotsi. Yehan, dumating ka nga. Kiyotsi. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Kuya Han. Sisi. Yehan, Siksi. Anong nangyari sa'yo? nasaan si Liyehan? Siksi. Bakit mo hinahanap si Liyehan? Siya ang nagligtas sa akin. Sugatan pa siya. Nasaan siya? Siya. Umalis siya papuntang Kyoto. Kyoto. Impossible. Hindi siya alis nang hindi muna sinisigurong ligtas ako. Hindi siya alis nang hindi muna sinisigurong ligtas ako. Pupuntahan ko siya. Siksi. Miss Kiao. Alam ng amo ko na hahanapin mo siya. Pinapasabi niya sa'yo ang ilang bagay. Miss Kiao, nagdesisyon ang amo ko na makipaghiwalay sa'yo. Anong sinasabi mo? Impossible yan. Liki. Dalhin mo ako kay Liyehan. Gusto kong marinig mismo mula sa kanya. Ano pa ang sasabihin? Kailangan pa ba niyang sabihin sa'yo ng harapan na hindi ka karapat dapat sa pagmamahal niya?
Liki, Dahil sa'yo, isa kang makasariling tao. Sa isang tawag mo lang, si Kuya Han, kahit gaano pa siya kaabala, titigil siya. Gusto mo siyang makita. Kahit may bagyo o malakas na ulan, pupuntahan ka niya. Kapag may nangyari sa'yo, hindi na niya iniisip ang sarili niyang buhay, para lang iligtas ka. Para sa'yo, paulit-ulit niyang binabago ang mga plano, at kinakansela ang mga lakad. Dapat sana siya ay isang taong walang kinatatakutan. Pero dahil sa'yo, nagkaroon siya ng kahinaan. Pero alam mo ba, ang kinakalaban niya ay ang pamilyang Hinang Kyoto, na napakataas, at lahat tayo, ay hindi kayang kalabanin? Pero ginamit mo ang isang maliit na pamilyang Qiao para itali siya. ako. Hindi ko sinasadya. Miss Qiao, kung magkasama kayo, at kalabanin ng pamilyang He ang pamilyang Qiao, mawawala sa'yo ang lahat ng meron kang gayon. Gusto mo pa rin ba siyang makasama? Ako. Hindi ko alam. Siyempre, hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano nakaligtas si Kuya Han sa mga pagtatangka ng pagpatay ng pamilyang He. Hindi mo rin alam kung gaano kahirap ang daan ng paghihiganti na tinahak niya. Miss Qiao, kaya mo bang isugal ang buhay mo, ang lahat ng sa pamilyang Qiao, para samahan si Kuya Han sa paglalakbay na ito? Ako. Kita mo, ganyan ka ka-selfish. Ayaw mo pang magbigay ng kahit isang pangako. Kung hindi mo kayang gawin, bakit ka magtataka kung nakipaghiwalay si Kuya Han sa'yo? Ano ang hindi mo maintindihan? Sisi, huwag kang malungkot. May mas mabuting lalaki pa. Wala na, tatay. Walang mas nagmamahal sa akin kaysa sa kanya. Tatay, Tama si Liki. Ako ay isang duwag, at makasarili. Natatakot akong mawala. Ang lahat ng pinaghirapan kong makuha. Napanatili ko ang pamilyang Qiao. Napanatili kita. Pero siya lang ang nawala sa akin. tatay, Sisi. Sisi, patawarin mo ako. Niloko ka ni Papa. Boss Qiao. Nabali ang tadyang ko at nasugatan ang baga ko. Magiging inutil ako pagkatapos nito. Pinaghanda ko na si Liki, ang lahat. Tungkol kay Qiao Tsi, pangako. Siguraduhin mong makalimutan niya ako. Boss Qiao, anong ibig mong sabihin? Ang Qingankeng ay ang commercial district. Nakakasimula pa lang ang pamilyang He. 5 bilyon lang, gusto mo nang sakupin? Masyado ka namang ambisyoso. Young Master He. Sa pagkakalam ko, ang mga ari-arian ng pamilyang He sa Kyoto ay halos 80% ng nasakop ng isang kumpanyang tinatawag na Lee Corporation. Kailangan ninyong ibenta ang mga ari-arian ninyo sa Haicheng para mapanatili ang huling kontrol ninyo. Di ba? Humanda ka. Kapag natapos na ng pamilyang He, ang nasa likod ng Lee Corporation, ang Qiao Group ninyo, ang magiging pangalawa. Mabuti. Masaya akong makipagtulungan. Miss Qiao, Sa tingin niyo po ba, ang Tsingangcheng, na pinaghirapan nating makuha, ay para lang makita. ang misteryosong boss Lee ng Lee Corporation? Ako yan. At makukuha kita. Ang kinatawan ng Qiao Group para sa joint development project ng Sinancheng. Kailangan kanyang makausap ng personal. Liki, ikaw na ang humarap sa kanya. Boss Lee, alam mo naman, ikaw ang pinunta niya. Ayoko siyang makita. Boss Lee, ako ang nagsabi sa kanya noon na nakipaghiwalay ka. Ako ang nagsabi sa kanya noon na nakipaghiwalay ka. Lahat ng ito, itinulak mo sa akin. Kung magagalit si Miss Qiao, hayaan mo siyang magalit sa akin. Ikaw at siya. Magsimula ulit kayo. Paano kami magsisimula uli? Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko nga alam kung makakatayo pa ako balang araw. Huwag ko na siyang idamay. Liyehan, duwag ka.
Kiaotsi, Hindi ba spinal injury lang yan? Natakot ka na agad? Liyehan. Kahit hindi ka na makatayo, ayos lang. Dati, ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo.